sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Sabi nila, pag ang bata nagsalita, ay siguradong katotohanan lamang ang mga sinasabi nila na dapat pakinggan at paniwalaan. Magandang hating gabi, Joko. Ako nga pala si Ron. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old at binata pa. Meron akong pamangkin na tawagin na lang natin sa pangalang Tantan. 5 taong gulang pa lamang siya. Anak ito ng panganay kong kapatid na si Kuya Ram. Sa Bulacan nakatira si na Kuya Ram at ang asawa nitong si Ate Loisa, habang ako naman ay sa Quezon City. Masasabi kong makulit pero napakabait na bata ni Tantan. Dahil natural lamang sa mga bata na edad 5 ang pagiging palatanong. Kaya naman aakalain mong napakakulit talaga. Sisimulan ko ang kwentong kababalaghan nung araw na day off ko sa trabaho. Mag-aalas 3 na ng hapon noon at abala ako sa paglilinis ng motor at paglalagay ng sticker na nabili ko online. Habang nilalapat ko ang sticker na nabili ko, ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. At nang tingnan ko ito, ay si Kuya Ram pala ang tumatawag. Agad ko naman itong sinagot. Hello kuya, napatawag ka? Ron, pwede po bang bantayan yung pamangkin mo? Bakit kuya, may lakad kayo? Oo pupunta kasi kami ng Ate Loisa mo sa Batangas. Balikan lang din naman kami. Hindi kasi makakarating yung boss namin kaya kami yung pinadala sa meeting kasama ng mga clients. May sinad kasi si Tantan kaya hindi namin pwedeng isama. Baka pwede ka. Aba oo naman kuya Ram, no problem. Wala naman akong pasok sa trabaho ngayon, tsaka namimiss ko na din kulit ang mga pamangkin ko eh. Sige, ganito na lang. Tapusin ko lang itong nilalagay kong sticker dito sa motor ko, tapos biyahe na ako kaagad papunta dyan. Salamat Ron ha. Ingay ka sa biyahe mo. Huwag masyado mabilis sa pagmamaneho ha. Oo naman kuya, sige, bye. Pagkatapos ko ngang maikabit ang sticker sa motor, ay agad naman akong naligo at nagbihis para bumiyahe na papuntang Bulacan. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makarating ako. Agad naman na naghain sa lamesa ng hapunan si Ate Loisa at sabay-sabay kaming kumain. Pagkatapos namin kumain, ay umalis agad si Kuya Ram at Ate Loisa. Ron, ikaw na munang bahala sa pamangkin mo ha. Sige lang te, ako nang bahala sa pamangkin ko makulit kahit na may sakit. Oy, tito, hindi po ako makulit ha. Oo na, hindi ka na makulit. Huwag pasaway sa tito ha. Bye Tantan. Bye po, ingat po kayo. Sige te, kaya Ram, ingat kayo sa biyahe.
dahil hindi pa naman kami inaantok, ay nanood muna kami ng TV. At ilang minuto lamang ang lumipas, ay nakatulog na itong si Tantan sa kinauupuan niya. Inisip ko na dahil siguro sa medyo masama ang pakiramdam nito kung kaya agad itong nakatulog. Binuhat ko ito at dinala sa kwarto niya. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan dahil baka magising itong si Tantan. Ang bigat-bigat mo na, ha? Tito. Yan, matulog ka muna pamangkin para mawala na yung sinat mo, ha? Paglapag ko sa higaan niya, ay tinakbang ko ang salamin ng cabinet na nasa uluhan niya. Dahil ang paniniwala ng matatanda ay masama ang may salamin na nakaharap sa higaan. Lumaki kasi ako sa probinsya na marami ang pinaniniwala ang mga pamahiin. Agad naman akong bumaba para ituloy ang panunood ko ng TV. Pagkaupo ko sa sofa, ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay nag-message si Kuya Ram. Painumin ko daw ng paracetamol si Tantan. Agad ko naman itong nareplyan na nakatulog na ito at mamaya na lang pagising. Maya-maya pa ay may narinig akong umiiyak. Nagising pala si Tantan. Agad akong tumayo sa kinauupuan ko, sabay kinuha ang paracetamol sa ref at mabilis ko siyang pinuntahan sa kwarto niya. At habang paakyat ako ng hagdan, ay rinig ko na tila ba may mga nagtatakbuhan at may mga kumakalabog sa loob ng kwarto ni Tantan. Ano yun? Bakit parang may mga tao sa kwarto ng pamangkin ko? Binilisan ko ang pag-akyat at pagbukas ko ng pintuan, ay umalingasaw ang magkahalong amoy ng nabubulok na itlog at ng asupre. Kitang-kita ko ang itim na usok na hugis tao na nakaharap sa cabinet ng pamangkin ko. Naistatwa ako, Joko, at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong naglaho sa paningin ko. Nung mga oras na yon, ay wala akong nagawa kundi labanan ang takot na nararamdaman ko. Dahil inisip ko ang kalagayan ng pamangkin ko na halos hindi na rin makagalaw sa takot at iyak lang ng iyak ito sa kama niya. Nilabanan ko ang kilabot na nararamdaman ko at agad ko itong tinanong kung ayos lang ba siya, at nanginginig itong tumugon sa akin at sinabing, Tito, may monster sa kwarto ko. Paalisin mo po. Tantan, tumingin ka sa akin, walang monster, ha? Huwag kang matakot, nandito si Tito. Meron po, Tito. Nasa likod po ng cabinet. Pagkasabi ni Tantan na may monster sa likod ng cabinet, ay agad ko itong kinalma at sinabi ko na, Tantan, hindi totoong monster. Sa TV lang yun. Tsaka sa internet, hindi sila totoo. Huwag kang matakot, tumingin ka kay Tito. Pero kitang-kita ko pa rin sa mga mata niya na sobrang takot na takot ito, Joko. Naisip ko na baka makatulong kung sasabihin ko sa kanya na titingnan ko ang likod ng cabinet niya para masigurado na wala talaga. Agad naman itong tumango sa akin. Kahit sobrang kinakabahan ako ng mga oras na yon, ay nilakasan ko talaga ang loob ko para mapatahan ko ang pamangkin ko.
Sinilip ko ang likod ng cabinet ni Tanta ng dahan-dahan. Pagkasilip ko, ay halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko sa takot na naramdaman ko nang makita ko si Tantan sa likod ng cabinet niya. Nakatakip ang mga kamay niya sa bibig dahil takot na takot ito. Nakatingin sa akin ang pamangkin ko at sinabi nito sa mahinang boses na, Tito, paalis na naman po yung monster sa bed ko. Please, natatakot po ako sa kanya. Anong... Sino yung nasa ibabaw ng higaan mo? Yung monster, Tito, paalisin mo na po. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nung mga oras na yon. Habang kitang-kita ko sa mga mata ng pamangkin ko ang takot. Habang tuloy pa rin sa pag-iyak ang Tantan na nasa ibabaw ng kama. Maya-maya pa ay napansin ko na biglang tumigil ito sa pag-iyak. At naramdaman ko na dahan-dahan itong gumalaw at akmang bababa ito. Ramdam kong papunta ito sa likuran ko, Joko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yun na nasa likuran ko na ito. Biglang nagkatinginan kami ni Tantan na nasa likod pa rin ng kabinet at bigla itong sumigaw. Umalis ka dito sa kwarto ko, monster! Hindi kami natatakot sa'yo ni Tito! Kasama namin si Papa Jesus sa kwartong to! Nung oras na yun, ay sobrang bumilib ako sa tapang ng pamangkin ko, Joko. Dahil ako ay halos hindi na makagalaw sa pwesto ko sa takot. At nang lingunin ko ang manggagaya ng pamangkin ko, ay kitang-kita ko ang nanglilisik at itim na kulay ng mga mata nito. Bigla itong ngumisi at sabay sakal sa akin na naging dahilan ng pagkawala ng ulirat ko. Hinimatay ako sa sobrang sindak at hindi ko na nalaman pa ang mga sumunod na nangyari. Nang magkamalay ako, ay nando na si Ate Loisa at Kuya Ram. At karga-karga ang pamangkin kong si Tantan. Ang sabi ni Kuya Ram ay nakatulog daw ako sa kwarto ng pamangkin ko nang hindi ko namamalayan. Pero alam ko sa sarili ko, Joko, na nawalan ako ng malay. Hindi ko na kwento pa kina Kuya Ram at Ate Loisa ang nangyari. Dahil baka hindi naman ito maniwala sa akin. Agad akong nagpaalam dahil ng mga oras na yon ay sobrang kilabot pa rin ang nararamdaman ko. Magpahanggang sa ngayon, Joko, ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naiisip ko ang lahat ng yun. At sa tuwing pumapasok ito sa isipan ko, ay agad akong nagdarasal para mawala agad. Maraming salamat sa pagbasa ng kwentong kababalaghan ko.
Yan ang kwentong kababalaghan ni Ron, mga kamorkada. At sobrang nakakakilabot ng malalayon ha. Merong demonic entity sa kwarto ng pamangkin niya o doon mismo sa bahay ng Kuya Ram ni Ron. Dahil merong manggagaya or doppelganger or mimics, di ba? Nasabi nating demonic entity ito or entities pagka yung amoy ay parang nabubulok na itlog at amoy asupre, ay ganun yung indikasyon na ito ay demonic entities ayon sa mga paranormal expert na nakausap natin. May sinabi sa akin yung isang paranormal expert na natanong ko na kapag ka pala madalas kang nag-iinsenso sa bahay nyo ay walang namamahay na entities o mga bad spirit o bad entities diyan. Mawawala kapag madalas kang nagpapausok o nag-iinsenso. Yung kakilala ko na maalam din sa mga ganito, ginagawa niya pala yun umaga alas 6, tapos alas 3 ng hapon, tapos alas 6 ulit ng gabi. Ganun yung ginagawa niya. Nakwento niya lang sa akin at try mo lang Ron. Ikwento mo pa rin ito sa ate mo kasi sabi mo nga hindi mo pa nakakwento ito kina Kuya Ram mo at Ate Loisa. So dapat maikwento mo din to sa kanila at sana sila mag-insenso lagi. Ayun, nakwento lang sa akin. So i-try nyo lang, baka naman gumana, 'di ba? So ayun mga kamorkada, sobrang creepy ng experience ng kwentong kababalaghan ni Ron at maraming salamat sa pagpapadala nito sa amin at naibahagi natin sa mga kamorkada natin na nakikinig. Once again, maraming salamat. Pwede ka rin magpadala ng iyong kwentong kababalaghan sa sirjocoloco@gmail.com. Ayan, okay? So pwede mong ipadala dyan at mapifeature natin to dito isa sa mga araw na ito. At once again, thank you so much kamorkadang tugang sa pakikinig dito sa alas 12 na kwentong kababalaghan. Ikaw ba? Naranasan mo na ba na makakita ng mga manggagaya? Kaya talasan ng pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento